Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB Super Radio number 1. DZBB, balitang tama, balitang totoo. Oras, alas 3:32. Initiate these reports because of this impeachment. No, Madam Chair. We have, and EMLC has always been in constant monitoring of all the transactions, and while we have generated a latest one, all the data have been as far as back as early years. Hindi po kami namimili ng personality. Ang tinitignan po namin dito ay yung data at yung numbers. Habang nakaupo yung Pangulo, ay hindi siya pwedeng sampahan ng criminal case. Pero pwede rin siyang managot sa pamamagitan ng impeachment case. So hindi natin alam kung ano ang development. But yung sinasabi ni Speaker Martin Romualdez, it's a general principle. But when you talk about impeachment or mga criminal cases, kinakailangan talagang ma-improve lahat yan. Having rejected the entire appeal, the appeals chamber considers that the defense request for the immediate and unconditional release of Mr. Duterte is moot. There is the confirmation decision, and that has to be delivered by the 28th of this month. Okay. If the confirmation decision goes against the defense, then we're in for a trial. And that trial will probably start maybe at the beginning of 2027. Kayo'y nakikinig sa Umaga Na, Balita Na! Umaga Na, Balita Na! Ngayon ay araw ng Huwebes, ika-23 sa buwan ng Abril taong 2026. Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mainit at komprehensibong mga balita sa Umaga Na, Balita Na. Sa ngalan ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, mga kainihainalang transaksyon na mag-asawang Vice President Sara Duterte at Atty. Manasseh Scarpio umabot sa 6.7 billion pesos noong 2005 hanggang 2025 ayon sa Anti-Money Laundering Council. Dating Senador Antonio Trillanes IV isiniwalat sa pagdinig ng House Committee on Justice na tumanggap ang pamilya Duterte ng aabot sa 181 million pesos mula sa anyay drug lord na si Sammy Uy. Apila ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kaso niyang crimes against humanity, ibinasura ng Appeals Chamber ng ICC. Pangulong Bongbong Marcos pinagkokomento ng Korte Suprema sa petisyong humihiling na sumailalim siya sa hair follicle drug test. Ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran, pinalawig ni US President Donald Trump. At dalawang upperclassmen ng Philippine National Police Academy kulong matapos ang umunay pagmamaltrato sa kapwa nila kadete, ayon kay PNPA Acting Director Brigadier General Redrico Maranan. Umaga Na, Balita Na! At sa detalye ng mga balita, umaabot sa mahigit 6 na bilyong piso ang mga transaksyong dumaan sa bank account ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Atty. Manasseh Scarpio na itinuturing na kaduda-duda o masyadong malaki dahil lagpas kalahating milyong piso. Batay mismo yan sa ulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Committee on Justice. Lumalabas na may 630 suspicious at covered transaksyon sa bank accounts ni BP Duterte at Atty. Carpio mula 2005 hanggang 2026.
umaabot ang kabuuang halaga ito ng 6.77 billion pesos, mahigit 3.7 billion pesos sa mga account ni Duterte at halos 3 billion pesos naman sa account ng kanyang asawa. Umaga na, balita na! Mahigit 180 million pesos ang tinanggap umano ng pamilya Duterte mula sa isang umano'y drug lord. Ito ang siniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Justice Committee kaugnay sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Trillanes, mula 2003 hanggang 2016, nasa 2.4 billion pesos ang perang pumasok sa joint account ni BP Duterte at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit 111 million pesos naman umano ang pumasok sa joint account ng Vice Presidente at kanyang asawa na si Atty. Manasseh Carpio hanggang noong April 2016. May kabuuang 181 million pesos naman umano magkaiwalay na bank account ni BP Duterte, mga kapatid na sina Paulo at Sebastian Duterte, gayon din ng dating Pangulo at partner nitong si Hanilet Abansenya at anak nilang si Kitty Duterte. Mula umano ito sa kilalang drug lord na si Sammy Uy. Nauna nang itinanggi na mag-amang Duterte ang mga naturang bank account. Umaga na, balita na! Dapat pag-aralan na alisin na sa sakop ng bank secrecy law ang mga opisyal ng gobyerno o may mga kontrata sa gobyerno. Ayon sa constitutional law professor na si Atty. Paulo Tamase, ito ay para mapabilis ang trabaho ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Dagdag pa ni Atty. Tamase, dapat pagbutihin ang commercial law para hindi magamit ang mga lehitimong sistema para makapagtago ng pera na ninakaw sa kaban ng bayan. Napakadaming bagay na pwedeng ayusin. So baka dapat hindi yun nag-a-apply sa mga public officer. Or baka dapat di po yun nag-a-apply sa mga may kontrata sa gobyerno. In that sense, mapapabilis yung galaw ng AMLAC, mapapabilis din yung galaw ng mga opisyal na pwedeng tumingin sa mga accounts na ito. So dapat po siya pag-aralan na mabuti. Baka kasi may epekto naman yan na sa ibang bagay lang itatago, no? Yung ill-gotten na wealth. Ang tinig ng constitutional law professor na si Atty. Paulo Tamase. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, balita na! Mananatili sa ngayon sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos si basura ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang apela ng kampo ni Duterte na kumwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Kinatigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na may jurisdiksyon ng korte sa kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay Duterte. Sinabi dati ng Pre-Trial Chamber 1 na sakop pa rin ng ICC ang mga umano'y krimen na nangyari bago ang March 16, 2019, panahong kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Kaya sabi ng Appeals Chamber, naging moot o walang saysay ang paghingi ng depensa ng agarang paglaya ni Duterte. Umaga na, balita na! Mas mapapabilis ang pagpapauwi sa bansa kay dating Congressman sa Elizalde kung hindi niya kukwestiyonin ang mga otoridad sa Czech Republic at sasailalim sa self-repatriation. Yan ang sinabi ni Justice Secretary Raul Vasquez o Undersecretary Raul Vasquez. Self-repatriation or self-deportation. Kung hindi na niya po questionin, kahit bukas nandito na yan, balik na kaagad. Parang ito yung mga door-to-door, yung mga kababayan natin o yung mga foreigner na nahuli sa airport na walang dokumento o peking visa, etc. Normally, sa second interrogation ka na lang, and then after that, the next earliest flight, pabalik ka na. But bukod dito, sinabi rin ni Vasquez na maaari ring mapauwi ko sa pamagitan ng deportation at extradition. Deportation or extradition. At iba pang legal processes and diplomatic processes na pwedeng pag-usapan.
Ang pwedeng template natin dito, yung nangyari kay Mary Jane Veloso at saka si Alice Guo, Tebes, ex-Congressman Tebes. Wala ring mga treaties yung mga yan, but napabalik natin dahil sa International Committee and yung respect between co-equal independent sovereign states. Depende rin umano sa Czech Republic kung gaano katagal o tatagal ang proseso sa pagpapauwi kay Ko at sa mga legal remedy na maaring gamitin ng dating kongresista. Maaari rin umanong humirit ng asylum si Ko. To the issue of pwede ba siyang mag-request ng asylum. I think pwede. Pwede naman nilang gawin yan kasi available naman yan kung anong gagawin nila. Ang issue lang pwede bang i-grant yun sa kanya? Una kasi, ang normal na magre-request ka Orly and Lala, doon sa country kung saan ka pumasok sa EU, unang country. So hindi natin alam kasi yung detalye nga hindi pa klaro kung saang country siya unang pumasok. Una yon. Baka hindi Czech Republic. Ang tinig ni Justice Undersecretary Raul Vasquez. Umaga na, balita na! Kung tinanggap ni dating House Speaker Martin Romualdez ang imbitasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, nakapaglahad sana siya ng under oath at sa harap ng publiko. Sinabi yan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na chairman ng komite matapos maglabas ng video message si Romualdez kung saan inginuso niya sina dating Senate President Francis Escudero at dating Congressman Saldico na responsable sa umano'y pakikialam sa 2025 national budget. Si Romualdez ay inimbitahan sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong Nobyembre ng nakalipas na taon at nitong Enero ng taon. Idinaan umano ang imbitasyon kay House Speaker Faustino Dito III alinsunod sa prinsipyo ng interparliamentary courtesy. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Mainam na magsalita na si dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kaugnay sa aligasyon sa isyu ng flood control project at budget insertion. Yan ang sinabi ni Atty. Domingo Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ngunit hindi pa umano may tuturing na akusasyon ang mga binitawan niyang pahayag. Matatandaan na itinanggi ni Romualdez na sangkot siya sa nasabing mga issue. Itinuro rin niya sina dating Senate President Francis Escudero at dating House of Appropriations Committee Chairperson Saldico na siyang nagdesisyon para sa pambansang pondo. Ang hekutibo rin anya ang may command responsibility sa budget insertion at implementasyon nito. May kagawa dito, nasa sentro si Senate President Chis Escudero at saka si Congressman Zaldico kasi sila naman yung nanguna umupo dun sa BICAM at dun nangyari yung malaking kalokohan. Yun ang kanyang sinasabi. So, but still, theoretically, magre-report yan sa'yo at saka bago nyo i-approve yung kabuuan. So, ito yung mga legal implications na yan, but they are more like principles or theories. Para kay Cayosa, mas makabubuti kung iditalye ni Romualdez ang lahat ng kanyang nalalaman sa issue. Ito lang iditalye mo, hindi pwedeng motherhood statements lang. Pangalawa, hindi pwedeng press release lang o kaya video lang. Kung lumaban ka ng patas, di ba nung pa ka rin? Put it under oath, di ba? Para masuri, magbigay ka ng detalye, magbigay ka ng resibo o mga corroborating evidence. So yun ang importante. Yung bang manunumpa ka ba? Same. When you put it under oath. Hanggat hindi ginagawa yan, mababa ang probative value yan. Samantala, sinabi rin ni Cayosa na hindi maaaring sampahan ng kaso ang Pangulo dahil meron siyang immunity sa ngayon, pero maaari siyang mapanagod sa pamagitan ng impeachment. Habang nakaupo yung Pangulo, ay hindi siya pwedeng sampahan ng criminal case. Pero pwede rin siyang managot sa pamamagitan ng impeachment case. So hindi natin alam kung ano ang development. But yung sinasabi ni Speaker Martin Romualdez, it's a general principle. But when you talk about impeachment or
mga criminal cases, kinakailangan talagang ma-improve lahat yan. Ang tinig ni Atty. Domingo Cayosa, constitutional law expert at dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Umaga na, balita na sa Super Radio DZBB. Oras, alas 3:46, labanan ng fake news, dapat totoo. Umaga na, balita na! DZBB Super Radio number 1. DZBB, balitang totoo. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB, hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB, prime time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Malaking karangalan ang ibinigay sa ilang programa ng Super Radio DZBB sa 47th Catholic Mass Media Awards. And now, the CMMA for Best News Commentary goes to Melo del Prado sa Super Radio DZBB 594 kHz GMA Network. Melo del Prado sa Super Radio DZBB Best News Commentary Program. And the CMMA for Best Educational Program goes to Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Pinoy MD sa Super Radio DZBB Best Educational Program. Binigyan naman ng special citation ang Double Wang sa Double B bilang Best News Commentary Program at Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo bilang Business News Program. Maraming salamat po. DZBB Super Radio number 1. Super Radio DZBB, balitang tama, balitang totoo. Umaga na, balita na! Puntahan muna natin ang mga report ng ating mga kasama sa labas. Lumang dump site sa Daet, Camarines Sur nasusunog, usok mula rito, umabot na sa mga komunidad ng Daet. Nakatutok sa balita na yan si JP De Leon ng GMA News Stringer sa Bicol. JP. Yes, Alan, magandang umaga. Nagmistulang hamog na nga ang usok sa mga barangay sa bayan ng Daet, Camarines Norte ngayong madaling araw dahil pa din ito sa patuloy na nasusunog na old dump site sa naturang bayan. Hanggang sa mga oras kasi na ito ay patuloy pa din ang malakas na apoy mula sa mga nasusunog na basura. Ayon naman sa kawani ng Bureau of Fire Protection na nakausap natin kanina ay nasa ilalim na umano ng mga basurang apoy kaya naman pahirapan na sa kanila ang pag-apula nito. Ito si JP De Leon ng GMA News para sa DZBB, dapat totoo. Lalaki nasa kote sa bypass operation ng PDEA sa Angono Rizal. Suspect na kuhanan ng tinatayang 100 gramo ng hininalang shabu. Nakatutok sa balita na yan si Olan Bola. Olan. Good
Dimas Reyes ang isang lalaki matapos siyang masakote ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa kanilang ikinasang bypass operation sa Angono, Rizal. Kinilala ang suspect sa alias na Abex, 32 anyos, na nadakip sa barangay San Isidro matapos benta ng munisyabu ang isang ahente ng PDEA na nagpanggap na buyer. Nakuha mula sa suspect ang nasa 100 gramo ng munisyabu na nagkakalaga ng halos 70,000 piso at bypass money. Reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs ang isasampa laban sa suspect. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DCWB. Balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Sa pagpapatuloy pa ng mga balita, pinagkukomento ng Korte Suprema si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa petition for writ of mandamus na inihain ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Sa petisyon ay hiniling na sumailalim ang Pangulo sa physical at mental exam kasama ang hair follicle drug test. Hiniling din sa petisyon na isapubliko ng Pangulo at ilathala ang medical report na naglalaman ng resulta ng pagsusuri. Ayon sa petitioners, layo nitong may pakita sa taong bayan na fit at may kakayahan pa rin ang Pangulo na gampanan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Pinagkokomento rin si Executive Secretary Ralph Recto sa kanyang kapasidad bilang Executive Secretary. Binigyan naman ng katastasang hukuman ng respondent na maghain ng komento sa loob ng 10 araw mula nang matanggap ang kopya. Umaga na, Balita na! Naglabas ang 7th Division ng Sandigang Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay dating House Speaker at ngayon late Representative Martin Romualdez. Kasunod yan ng hiling ng Office of the Ombudsman na pigilang makalabas ng bansa si Romualdez. Ito ay habang iniimbestigahan pa sa mga reklamong plunder, direct bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at money laundering na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Una rito, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na hindi niya pinagbigyan ang hiling ni Romualdez na bumiyahe patungong Singapore noong April 21 para sa medical check-up habang nagpapatuloy ang investigasyon. Umaga na, Balita na sa Super Radio DZWB. Pinalawig ni US President Donald Trump ang ceasefire o tigil putukan sa pagitan ng Amerika at Iran. Ito ay hanggang magpasa ng proposal ang Iran at matapos ang mga diskusyon. Kasunod yan ng hiling ng Pakistan na itigil muna mga pag-atake hanggang walang napagkakasunduan ang mga lider at kinatawan ng Iran. Samantala, sinabi rin ni Trump na isang online post na tuloy ang blockade o pagharang ng Amerika sa Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, isa itong act of war at paglabag sa tigil putukan pero mas malaking paglabag umano ang pagpuntirya sa mga commercial vessel at pag-hostage sa mga tripulante nito. Dahil sa pagharang at mga pambobomba ng Amerika, tinawag ng advisor ng Iranian Parliament Speaker na si Muhammad Bakir Ghalibaf na walang saysay ang extension ng tigil putukan. Dapat niya itong tugunan ng military response. Binibigyan lang umano ng ceasefire ang Amerika ng oras para sa isang surprise attack. Wala pang tugon ang Amerika rito. Umaga na, Balita na! Kulong ang 2 upperclassmen ng Philippine National Police Academy o PNPA matapos ang umano'y pagmamaltrato sa kapwa nila kadete. Nakapit na sila ngayon sa Silang Municipal Police Station. Ayon kay PNPA Acting Director Brigadier General Rodrigo Maranan, nadiskubre ang insidente noong April 19 sa isinagawang regular body check bilang bahagi ng mas maigpit na monitoring sa mga kadete. Bagyo muna ito ng pinaiting na inspeksyon sa barracks kabilang ang paghahanap ng posibleng hazing instrument na kalintulad ng Oplan Greyhound. Nakita ang coin size o kasing laki na 25 centavos na mga pasa sa paa ng 2 third class cadets. Sa isinagawang investigasyon, lumalabas na ang mga sugat ay dulot umano ng 3 beses na pagpalo gamit ang yantok ng mga upperclassmen.
doon sa aming pagtatanong, parang merong, alam mo, sa culture ng kadete, merong mga dapat sasaludo ka lang ng mabilis, dapat pagka junior class ka, you always move on the double. May mga certain standard operating procedures na dapat ginagawa ng junior cadets. Ang nangyari, parang medyo mabagal yung reaction ng mga kadete na nakita no senior cadets. So, ganun ang kanilang ginawa. Where in fact, hindi dapat pinapalo yung junior cadets. Instead, kung may mga corrective measures ka na gagawin, it should be in the form of exercise or demerits. Tiniyak naman ni Maranan na hindi na makababalik sa PNPA ang dalawang upperclassmen. Pirmahan ko na yung kanilang separation from the PNPA, yung termination ng kanilang cadetship program, to participate in the cadetship program. Kakapirma ko rin lang ng dismissal ng 7 kadete na involved naman doon sa muriatic acid incident. Na-dismiss na natin yung 7 at immediately di-dismiss natin itong 2 na involved pa ulit. Ang tinig ni PNPA Acting Director Brigadier General Rodrigo Maranan. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na! Inyong narinig ang kabuuan ng mga nagbabagang balita dito lamang sa Umaga na, Balita na. Sa ngalan po ni Mau de la Cruz, ako po inyong kapuso, Alan Gatus. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Susunod na si Manny Vargas. Mga kapuso, dito sa DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon, serbisyong totoo.